Kumusta na ang bilyonaryo? Naku, baka marami pong nagalit. Sinasabi nila na kaya ako nakaka-afford ng gantong lifestyle kasi money launderer daw po ako. Talagang ano rin bumabardagol ka na rin, Glenda eh. Actually po, ilang taon na po yung paratang sa akin. Yung iba kasi nagtataka, paano naging bilyonaryo? Sabon lang naman daw ang negosyo. Medyo na-offend po ako kasi actually... Sabon lang ba? Supposedly, secret yon. Mm-mm. Pero dahil nga po na-trigger ako sa mga bashers, parang na-post ko po siya. Last year po, nasa ICU ako. Nag-aagaw buhay. And I almost gave up. Ano? Sabi ko, ayoko na po. Ayoko na po talaga. Eto na, kasama na po natin ngayon ang napaka-kontrobersyal na CEO ng Brilliant Skin. Sino pa nga ba tinutukoy ko? Miss Glenda de la Cruz. Hello po, mga Glenda, house. kumusta na ang bilyonaryo? Naku, baka marami pong nagalit. Oh, hindi, hindi. Ramdam mo ba yung galit sa'yo, yung pagtatanggol sa'yo, sari-sari, yung mga opinion nila tungkol sa pagkakalink mo kay Zaldico na ikaw daw ay nirarasyonan ng mga mali-malitang pera? Ako daw po yung tagadala. Ikaw yung tagadala. Ako daw po yung bagman. Oh, kasi nga, nabuo sa kaisipan nila yun nung nagbakasyon ka rin sa Lisbon, Portugal. Opo. Andun din daw si Zaldico. So, 1 + 1 = 2. Sabi daw. Ano ba totoo doon? Although, yung iba, nilinaw mo na. Mas maganda na sila mismo nakikita si Glenda, kausap ko. Ano bang totoo? Disclaimer lang po before I answer questions. Medyo mabagal po ako magsalita ngayon and baka medyo bulol kasi nga po kaka-recover ko lang from stroke kasi baka sabihin na naman nila kinakabahan yan. Regarding po dun sa question nyo, actually nag-birthday lang po ako sa Europe. Nag-celebrate ka lang ng birthday? Nag-celebrate po ako ng birthday sa Europe. With my partner. And isa po yung Lisbon sa pinuntahan namin. Mm-hmm. Yun lang po. Yun lang yun. Yun lang po yun. Bakit nag 1 + 1 = 2 yung mga tao na... Actually, nagulat po ako kasi after 2 weeks of my vacation na sobrang jet lag pa ako, biglang may lumabas po na blind item na sinasabi po nila na there's a possibility that Miss Glenda is linked with Zaldico because she went in Portugal. Yung ganun po. So, nung una po, kinabahan po talaga ako. Yun po yung una kong reaction. Kasi po, to be linked to someone na fugitive, hindi ko po alam kung paano po yung magiging reaction ng mga tao, kung ano po yung effect sa business ko. Mm-mm. So, nagulat po talaga ako nung nakita ko po yung blind item. Pero kilala mo ng personal si Zaldico? Ay, hindi po. Kaya nga po sobrang nagtataka po ako kasi we never met. I'm not involved in politics. So, hindi ko po gets yung mga tao and hindi po ako ganun kayaman para malink sa ganung tao. Kasi nga, inamin mo na bilyonaryo ka na in 2 years o 3 years ay bigla ka naging bilyonaryo. Actually, that was the first time nung 29th birthday ko when I posted na merong parang Miss Glenda 29, chairwoman, billionaire. Mm-hmm. That was the first time na sinabi ko na billionarya ako. Kaya nilink nila doon. Kaya nilink nila doon, then I went to Lisbon, then parang napag-connect na nila na baka kaya siya billionaire. May kinalaman May ka. kinalaman siya doon. So, malinaw yan. Hindi mo kilala ng personal si Zaldico. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo pa siya We nakikita. never met. I'm not involved in politics. Okay. Kasi iniisip nila parang may kaugnayan sa sabon. Ano raw bang ginagawa sa sabon? Kasama yan sa paglalaba. So, labandera si Glenda. Ibig sabihin daw, pag sinabi kasi dito sa amin na labandera ba yan? Hindi yung labandera na literal na naglalaban ng damit, kundi money launderer daw yun. O bahagi ka ng money laundering. Actually po, ilang taon na po yung paratang sa akin. Talaga? Kasi ayaw po nilang maniwala na posible na sa isang skincare, pwede ka talagang kumita ng malaki. So, sinasabi nila na kaya ako na nakaka-afford ng gantong lifestyle kasi money launderer na po ako.
Yun yung sinasabi nila. So, for how many years, tahimik lang talaga ako na okay lang kung yan yung pinaniniwalaan nyo. Kasi kahit naman magsalita ako, kahit sabihin kong hindi, Kung they ayaw won't naman talaga believe nilang me. maniwala, Opo. di ba? Actually, hindi lang naman ikaw ang napaparatangang labandero. Maging ang ibang nagmay-ari ng mga negosyo, ng kumpanya, yung maging yung ibang CEO, napagbibintangan din naman na labandera o labandero. Feeling ko po kasi ngayon, at this, sa industry po na meron kami ngayon, parang pabata po ng pabata yung mga nagiging successful. Yung pang isang issue kasi, meron pang naglatag ng detalye ng mga interviews mo sa iba't ibang personality na sinasabi nila from age 2, namatay yung Opo. nanay mo, na isang GRO, tapos naging magbobote ka, lahat. Inisa-isa na yung trabaho mo. Pati ng age 12, naging virtual assistant ka. Which is totoo naman. Totoo naging. Tapos biglang merong nagpahiram sa'yo ng mysterious manager. Isa po siyang boss ko dati. Na pinahiram ka ng 1,000 pieces ba? 1,000? 300,000 pesos po yun. Nainutang ko po sa kanya kasi po dati nagja-jumper po kami ng kuryente. Okay. Tapos nahuli po ng pulis Oo. na parang kinoconnect po yung kuryente namin Mula sa poste. mula sa poste. So, nahuli po kami. Mm-mm. And then, pinagbabayad po kami ng 300,000 pesos. Mm-mm. That time po, wala pa akong ganung kalaking ipon. Mhm. Kaya humiram po ako sa boss ko dati. So yun, imagine mo na i-record mo yun lahat daw. Pero nung naging bilyonaryo ka, wala nang masyadong kwento si Glenda. Kaya iniisip nila, bahagi ka ng money laundering na ibinabato kay Zaldico. Nung una natatakot po ako na ipagsigaw na ito na po yung na-achieve ko, na billionaire na ako. Nakakatakot po kasi yung privacy namin, may kids po ako. Pero ngayon po, nung nag-post ako, parang naisip ko po and sinabi ko sa sarili ko na it's time siguro na maging proud ako sa loob ng 10 years ko sa business. It's time siguro na ipagsigawan ko kung gaano ako proud. Kasi nga, hindi mo siya naikukwento dati, kaya ngayon bigla ka napakwento. Dahil pinagbibintangan ka na. Opo. Ang dami na pong bumabato sa akin, marami na pong theories, kaya po nagsalita na po ako. Talagang bumabardagol ka na rin, Glenda Oo, ano bang mo rito? Konsepto mo ng pakikipaglaban mo. Bakit yung iba kasi tahimik lang na lumalaban, na hayaan mo sila. Kung anong gusto niya sabihin, wala na akong magagawa Pero si Glenda, talagang lumalaban ka rin sa mga posting mo. Nung una po kasi tahimik lang ako. Hindi po ako nagsasalita talaga. Pero to the point na nadadamay na yung negosyo ko, nagsalita na po ako. Mahirap naman po kasi na ililing ka sa isang tao na pinagbibintangang magnanakaw. Medyo na-offend po ako kasi ako nga po ang laki po ng binabayaran kong tax. So nagsalita po ako kasi parang hindi ko naman po deserve na maakusahan ng ganon. So parang gumaganon din ang spotlight sa'yo na baka si Glenda ganun din. Kasi nga, eto na Glenda, bakit siya may bahay sa Baguio na pang mayayaman tapos hindi naman niya titirhan? May bahay siya sa Glendale, California na hindi rin naman niya tinitirhan. May bahay siya sa Dubai, hindi rin naman niya masyadong tinitirhan. Ano yun? Ba't ka bili ng bahay hindi mo tinitirhan? Investment po yun. Number 1, yung bahay ko po sa Alphaland. Sa Baguio. Sa Baguio po. Kapag po hindi namin siya ginagamit, pinaparent po siya ng company for 120,000 per night. So, kumikita po ako doon. The second one, yung bahay ko po sa US, I bought it, I think 4 years ago when I'm with my ex-husband. So, dahil nga po naghiwalay kami, parang tinamad na po akong bumalik ng Amerika. Kasi nga po ang layo. So, wala po akong kasama. So, hindi pa po ako nakakabalik. Hindi ka nakakabalik. So, walang tao doon o meron kang katiwala? Yung friend ko po na dati kong makeup artist, siya po yung nag-aalaga ng bahay. Oo. Na anytime you want to... Anytime I want to go, I can kasi bahay ko po yun. Tapos yung Dubai,
Dubai naman po, supposedly, secret yon. Pero dahil nga po na-trigger ako sa mga bashers, parang na-post ko po siya. Kasi po yung business partner ko sa Dubai, very private person. So, lagi po niya akong sinasabihan na, Glenda, dapat quiet ka lang. Kasi whatever you do, kung ibabash ka ng mga tao. Kung meron silang gustong sabihin sa'yo, sasabihin nila yon. So, sinikret ko po siya. Actually, I bought that house last year nung nasa ACU po ako. Kasi hindi po siya binili para tiran. Bumibili po kami ng house, i-renovate, and isa-sell namin. Kasi po meron po kaming development company sa Dubai. Okay. O, since nabanggit mo yung developer kayo sa Dubai, yung iba kasi nagtataka, paano naging bilyonaryo? Sabon lang naman daw ang negosyo. Actually, Sabon lang ba? Marami po akong negosyo. Pero yung Brilliant Skin po talaga, yun po talaga yung nagbibigay sa akin ng malaking kita. But aside from that, meron po akong spa, meron akong cafe, meron akong medical group, meron po akong construction company, meron po akong boutique hotel sa Malaysia, meron po akong branch sa Malaysia, meron po akong real estate sa Dubai, meron po akong tindahan ng mga ginto. So, diverse na po yung business ko. Meron po akong maraming investment, meron din akong Jollibee. So, ini-invest ko po sa iba yung pera. So bukod sa Jollibee, ano pang meron ka ng mga kinuha mong franchise? Jollibee lang po, pero marami po akong investment. O yan, malinaw na. Kaya naging bilyonaryo hindi lang dahil sa sabon, Pero kundi I sa must marami. say, naging billionaire po ako dahil talaga sa Brilliant Skin. Ah. Then, from Brilliant, nag-diverse po ako. So, anong pinaka malalang bash so far ang natanggap mo I think, at hindi mo matanggap talaga? Ito lang to. I think yung ngayon po. So, may mga kilala ka pang basher. Meron ka pang kilalang mga kaaway sa SOCMED at ito ay si Rosmar. So, ba't hindi na natapos yung kay Rosmar? Hindi ko po alam sa kanya. O bakit meron akong nabasa mga kudaan ninyo na sinasagot mo siya na bakit parang, ba't hindi naman ikaw nasa blind item, ba't sumasagot ka? Parang something like that. Sa perspective ko po kasi, halata naman po na hindi siya yung tinutukoy ng mga tao. Though may mga ibang nagko-comment na baka siya, halata naman po na hindi siya. Kasi sa parang silhouette pa lang, alam na ako. Sa mga description pa lang, alam na ako. So parang Sa clues. sa clues, alam na ako. So parang nakikita ko lang na she wants na kumalat yung blind item. Kaya siya nag-content. So, kaya niya sinasagot na hindi ako ito. Feeling ko po. Ba't hindi na matapos-tapos ang issue ni Rosmar? Di ba dapat sa pareho kayo ng negosyo, dapat friendly competition or healthy competition lang? Sa totoo lang po, hindi ko alam. But I remember nung first na inatake niya po ako sa online, sinabihan niya po ako na humanda ako kasi babawiin niya sa akin yung corona. May ganyan? Opo. Alam ko po maraming nakakatanda nun. Oo. And I kept quiet for so long. Hindi ako nagsasalita, hindi ako pumapatol. Ang daming paratang sa akin na pumapatol ako sa staff ko, sa bodyguards ko. Ang daming mga ganon. Mga Ginawang fake news. kwento para masira po ako. Wala ni isa doon ng totoo. Wala po. So, puro mga paninira lang. Opo. Kaya lumalaban na ba si Glenda? Ngayon po, lumaban po talaga ako. So, ano naman ang interpretation nila sa paglaban mo? Meron Ngayon ba? po marami pong nagsasabi na wala akong peace of mind kahit billionaire ako. The second one, bully daw po ako na CEO. So, kahit po anong gawin ko, may sasabihin sila sa akin. Pero sa pananaw ko po, I'm doing that to defend myself. Kasi Miss Glenda and Brilliant is one. Kumbaga masira po ako, sira yung Brilliant, marami pong umaasa si Brilliant Skin. I have 1,000 employees. Can you imagine pag sumuko ako, pag na-down ako, marami pong family na maapektuhan. Oo. Kaya nagpakita ka na ng mga pictures nila na ito yung mga tauhan ko, libo-libo sila. Opo, hindi ko Para nga lang po alam. patunayan kung saan nanggagaling ang bilyon mo. Actually, hindi ko po alam kung bakit sila nagtataka. Sa Rizal po, kalat yung mga planta namin. Ang dami kong planta. Ang dami kong warehouse. Yung mga trucks namin. Lumilibot araw-araw. Libo-libo yung distributors namin, resellers, users. So, hindi ko po alam. So ano tong mga, yung hindi mo alam, na ang alam mo, naiinggit lang sila sa'yo?
Hindi ko po sinasabi na baka naiinggit sila sa akin. Pero hindi ko rin naman po masisisi yung ibang tao if hindi sila makapaniwala na from magbobote, naging VA, naging online seller, now she's a billionaire. Parang fairy tale nga po. Oo. Pero I'm posting my achievements para hindi po magyabang. Gusto ko po kayong i-inspire na yung katulad ko na galing sa wala magbobote, kaya ding umasenso. Maiba lang ako, no? Kasi sinasabi mo na rin yan. Ano opinion mo rito na parang pinababa na raw yung meaning ng CEO? Kasi parang gano'n na lang daw kadali gamitin ng posisyon ng CEO. Tapos nag-aaway-aaway pa. Ano raw ba yun? Strategy? Kailangan mag-ingay para umingay din ng produkto? Lalo na kung naging successful daw, piniflex, pinoflaunt na ang mga totoong mayayaman daw ay tahimik lang. In my case po kasi, hindi lang po ako business owner, hindi lang po ako CEO, ako po ay isang content creator, influencer. So, marami pong tao yung nag-aabang ng mga update sa buhay ko, kung ano yung ginagawa ko. So, kaya ko po pinupost. Actually, inggit nga po ako sa mga CEO or business owner na tahimik lang. Kasi kung may choice po ako, mas gusto ko po na discreet lang yung buhay ko. Pero yun po kasi yung trabaho ko. And yung sa word naman po na CEO, in my case, CEO naman po talaga ako. Meron akong SEC, meron akong board members, may negosyo talaga ako. So, I'm calling myself a CEO. Okay, so in fairness, para kang hindi na-stroke. Yung presence of salamat po mind sa mo, Diyos. yung aura mo, parang nagdahilan lang. So you consider this your second life. Naiyak ko. Pero grabe po si Lord. I mean, last year po, nasa ICU ako. Nag-aagaw buhay. Yung mga anak ko umiiyak po sa akin. And I almost gave up. Ano? Sabi ko, ayoko na po. Ayoko na po talaga. Siyempre, ang dami ko po pinagdadaanan. Meron akong annulment. Ang daming nakatingin sa akin. And Oo. I almost gave up. You almost gave up kasi nga, ang itsura mo noon, Wala po, nakaganyan lang ako. Meron po akong tubo. mhm, Tapos nakaganyan lang ako sa ospital. tapos na-comatose ka pa. Tapos yung bumubuhay po nun sa akin is machine talaga. Ang bumubuhay lang sa'yo, machine. Ano ba yun? Sumenyas ka na sa kanila na, Actually po, nagsimula siya sa pneumonia. So yung lungs ko po, napapalibutan siya ng phlegm. And then after 4 days, na-stroke po ako. Then yun na po, as in nag-worse yung condition ko. And sabi ko po talaga kay Shed, dun sa pinsan ko na COO ko, nakakapagsulat pa po kasi ako nun. Sabi ko, ayoko na. Parang ayoko na pong lumaban. sinulat mo na ayoko na. Opo, nasulat ko. Ano exact words? Ayoko na. Na parang gusto ko po, wag niyo na akong ilaban. And then, hindi sila nakinig sa'yo. Definitely. Actually, kinakabahan po sila kasi anytime sinabi po ng doktor sa kanila na ang swerte ni Glenda pag umabot pa siya ng 2 weeks. Oh. So sinasabihan sila na maghanda kayo kasi anytime pwede na siyang bumitaw. Ba't hindi ka bumitaw? Actually, Mama Ogs, pabitaw na talaga. Sinabi ko po na ayoko na. Pero nung bumisita yung mga anak ko sa loob ng ICU, sabi ko laban. So, the moment na pag-alis ng mga anak ko, nagsenyas na po ako na ilipat niyo po ako sa malaking hospital. Na pumayag ba ang doktor agad? Hindi po, ang kapal po nung papers, kaya inabot rin po ng mga 1 araw bago ako malipat. Kasi ang dami pong waiver. And alam naman po lang lahat na hiwalay po ako sa husband ko. So, kailangan ng consent niya. Kasi yung lola ko po, yung kapatid ko, iba po yung surname sa akin. So, siya lang po yung may karapatan na magbigay ng consent. So, tinawag siya para pumunta doon para mag-consent. Tapos yun po, nilipat po ako. Pero And sugal yun, yung sugal paglipat po, sa'yo. sinabi ng doktor na baka sa ambulance pa lang, hindi na yun abutin. Oh. And I remember that time when I was in the ambulance. Sabi ko po talaga siya, nakatubo po kasi ako. So sabi ko po, as in gumaganon na po ako na parang hindi ko na kaya.
From Antipolo to BGC St. Luke's, inabot kami ng 15 minutes to get there na sobrang bilis ng ambulance. Pero hirap na hirap po kasi ako. Kasi nga po yung oxygen from the ambulance is hindi ganun kaganda compare sa hospital na nasa loob ka ng hospital. So, anong naging pangako mo kay Lord? Kasi binigyan ka ng second life. Siguro nga po nagagalit si Lord sa akin kasi nagiging palaban ako na to the point na baka nakakasakit ako ng ibang tao. Pero yung na-realize ko po kasi nung time na yon is to give more time to my kids and maging masaya lang. Na maging happy ka lang, i-enjoy mo yung buhay mo, na may purpose ka pa kaya ka binuhay ni Lord. Natagpuan mo na ba o nalaman mo na ba kung ano yung purpose mo sa iyong second life? I think after everything that happened to me, parang siguro po sinasabi niya sa akin na hindi ka pa pwedeng mag-give up kasi ang dami pang umaasa sa'yo. Naiyak ako, sorry po. Ayun po. Na ang dami ko pong empleyado, 1,000 sila. Libo-libo po yung mga distributors namin. So, pag sumuko po ako, paano na sila? Meron po akong mga empleyado na mga hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig. May mga kapansanan na sinabi nila sa akin noon na ako lang yung tumanggap sa kanila. So kung mawawala po yung brilliant, parang mawawala na din yung purpose ko. So, ibig sabihin, binigyan mo rin ng pagkakataon yung mga PWD para magkaroon ng work. Opo. So, yun na yun. Kaya ginising mo yung sarili mo na huwag kang susuko. Actually, Mama Ogs, sobrang hirap kasi from the moment na nilabas ako sa ACU, ano pa rin meron akong NGT. So, hindi ako kumakain. Parang yung pagkain ko po galing sa NGT. Sa tubo. So, milk lang po ako. Tapos po, sobrang frustrated ako kasi hindi ako makagalaw dahil nga po sa stroke. So, 1 buwan po ako naka-diaper. Tapos, nahihiya po ako sa nag-aalaga sa akin kasi imagine si Miss Glenda, naka-diaper, nakaratay. Tapos, after ko pong makalabas ng ospital, after a month, hindi pa po ako nakakalakad. So, yung feeling na makita mo yung mga binibili nila for you, they bought me a wheelchair, merong walker, tapos nagte-therapy po ako nung una, na hindi po ako makalakad ng kahit ang lapit-lapit, tapos sobrang pagod na ako dahil nga po sa pneumonia. So, it took me time din na makarecover. As in, marami pong therapy, maraming kailangang exercise before ako nakalakad ulit ng ganito. Pero sa ngayon po, I'm trying my best to work kasi nga po yung work ko is vlogging, yung work ko is live, yung work ko is myself, pero hindi ako makapagsalita pa ng maayos, medyo bulol pa sometimes, and yung right hand ko na gamit ko lagi, hindi pa ako nakakapirma, hindi pa ako nakakasulat, hindi pa ako makagamit ng computer kasi medyo paralyzed pa po siya. Akala lang po nila okay ako kasi ganito po ako mag-ayos. Pero in reality, if you will notice how I talk from before, medyo pa siya slurred, and yung kamay ko po is talagang hindi pa po talaga ako magamit. Pero I'm thankful kasi from 4 months ago, as in ganyan siya, parang ganun lang. Grabe, no? Hindi siya nagagalaw. But now, I have a grip at least. So, may therapy ka pa rin ngayon? Wala na? Meron pa po, pero minsan nag-a-absent. Kasi nga po sobrang busy. So, meron ka bang yung nung ikaw ay nakarate sa ospital at agaw buhay, nagbasa ka pa ba ng mga sa comment section na binabash Mama Ogs, ka, ang hirap nasa ospital ka na? Ang hirap po kasi hinahanap po ako ng mga tao. Parang 2 months po akong wala sa SOCMED. Almost 2 months po akong walang SOCMED. Kasi hindi nga po ako makapag-cellphone. I remember ang ginagawa ko lang po nung time na yon is nakatunga nga po talaga ako. I mean, antayin ko po yung visit ng doktor. Hindi ko rin po kinakausap yung mga nagbabantay sa akin kasi nga po, ang hirap magsalita. Kasi yung salita ko po nun is, halimbawa, kamusta ka?
Okay ka lang ba? Parang ganun po ako. So parang ayoko po magsalita. Mm. Kahit yung actually yung mga angels ko po, yung mga gay friends ko po, dadalaw sila. Tapos, alam niyo po yung energy nila na sobrang taas, na parang, Madam, magpagaling ka. Anong gusto mo? Kumanta ba kami? Ganun. As in, nagpapatawa na sila. As in, nakaganyan lang ako. Pinapatawa nila ako, pero hindi ako nagre-react. Kasi nga po, medyo yung comprehension ko is delayed. Reaction ko is delayed. Parang wala pa akong masyadong naiintindihan ng time na yun. So ngayon bumabalik na ang lakas mo. Yung lakas po is, I think, I've gained it. Pero yung medyo paralyzed yung kamay, sana bumalik na siya. So, And yung speech, kasi minsan, napagkakamalan akong bobo kasi ganito ako magsalita. talaga? Yeah, I remember nag-receive po ako ng award sa Dubai. Tapos nag-speech po ako doon. Tapos hindi ko masyadong ma-pronounce ng tama yung speech ko. Tapos merong fake account na nag-comment sa akin na andun ako sa awarding sa Dubai. Tapos narinig kita kung paano ka magsalita. Bakit hindi ka mag-aral ng English? Bakit hindi ka parang yung mag-training on how to talk in public? Maganda lang pero hindi marunong parang yun po yung basihan nila ng pagiging matalino. Dapat magaling kang mag-English. Hindi ko lang po masabi kung anong background ko. Kasi kahit naman sagutin kita, may masasabi ka rin. May masasabi pa rin sila. But I'm proud. I mean, hindi ko laging binabrag sa mga tao kung sino ba yung batang Glenda, sino ba si Glenda. I'm proud na elementary pa lang palaban na ako. Pero yung mas nakaka-proud is talagang dati pa lang, lagi na akong napipili. Para bang main character. And lagi kang sinuswerte at nasa... Swerte po talaga ako dati. Panlaban ako ng Math Quiz B, journalist ako, writer ako ng English newspaper namin. Sa school organ. Copywriter ako. Yeah, panlaban ako sa history. So, talagang lahat nun nilalabanan ko para lang makakuha ng scholarship. Pero actually, okay pa rin ang memory mo, ha? Actually, bumalik po lahat ng memory ko. Dahil, Siguro, during the first month, it was hard. But now, I think bumalik siya kasi the way I led my team right now is talagang nalilid ko sila ng maayos at tama. Kasi para po akong teacher eh. Hindi ako yung tipong boss na very corporate. I'm more likely teacher sa kanila as in sinusulat ko lahat ng problema, ano yung solution, ina-assign ko sila kung anong gagawin nila, kung anong dapat. So, ganun po. So, para saan yung mga bilyon na araw-araw tinatry mo na umangat pa ng umangat? Para saan yan? Siguro po kung sarili ko lang yung iniisip ko, Mama Ogs, talagang tumigil na po ako. Kasi right now, I'm very contented sa lahat ng meron ako. Kaya kong pag-aralin yung kids ko, kaya ko silang buhayin, I can afford the lifestyle I want. Pero dahil nga po sa marami akong empleyado, imagine sa 1,000 empleyado, magkano yung OPEX mo, magkano yung pasweldo mo, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, magkano yung binabayaran ko. So, kailangan talagang kumita in order for me to keep my employees. Kasi kung walang kita, hindi ko sila kayang i-keep. And ang dami rin pong distributors na nabago po talaga yung buhay nila. Nakapagpatayo ng mga bahay, may swimming pool, maraming ipon, nabago ang buhay. So, kahit sabihin ko na deserve kong magpahinga, parang hindi dapat. Parang mawawala yung purpose ko pag tumigil ako. And parang naging unfair ako. Kasi pinag-pray ko to eh. Pinag-pray mo yan, nagumanda yung buhay mo. Ngayon, it's time naman for you, tumulong ka. Itulong mo yan sa mga tao. Pero ikaw ba naniniwala na unfair ang buhay? Para po sa lahat ng pinagdaanan ko kasi para po sa akin, siguro po minsan yung mga taong sobrang down, maiisip nila na sobrang unfair ng buhay. And marami rin po talagang nagsasabi sa akin na si Miss Glenda, 29 lang pero ang dami nang na-achieve. Parang sobrang favorite siya ni Lord. Pero sa totoo lang po, ang dami kong pinagdaanan. For me to get here. Hindi po yan isang ganun, may pera na ako, mayaman na ako. Ang dami rin pong challenges. Pero lalo na sa health. Yeah, sa health, sa time sa kids. Pero for you to drive your life
kung paano mo siya dadalhin yung pagsubok, kung paano mo siya pagdadaanan, lulutasin, at kung paano ka magpapatuloy. Para po sa akin, worth it talaga. Talagang Mama Ogs, kung i-compare ko po yung buhay ko, talagang masasabi ko po na sobrang proud ako sa Batang Glenda. Anong gusto mong sabihin sa Batang Glenda? Ay, sobrang proud po ako sa... lumaki po siyang inggit na inggit talaga sa mga tao na may magulang, nanay at tatay. Umaakit po ako ng stage. Tatawagin ako ng host na Glenda de la Cruz, ulilang lubos, may honor. Ganon. Parang lagi pong naririnig ko po yun. Talaga. Kaya po sobrang proud ako sa bawat laban na pinagdaanan niya. And imagine kami po yung tao na pag birthday po namin, kahit Jollibee, wala kaming pang Jollibee. So, yun po. Proud po ako sa bawat araw na naglalakad siya, makapasok ko lang sa school. Oh. Maghanap ng bote, ng tanso, para lang may maibenta sa junk shop, para magkapera ng konti. So, sobrang proud po ako sa kanya. Ano na-realize mo sa buhay? Lagi ko pong pinanghawakan yung the Lord will fight for you. You only need to be still. Kailangan mong tumayo lang, magpakatatag. Tapos si Lord na yung bahala sa'yo. Ialay mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi siya yung bahala sa'yo.